Itong balita na ito, nagbigay ng payag si Alan Petrang Caballo. Ang sarap soplakin nito, napakasarap. Soplakin natin. Sir, what made you decide po to come here at EDSA and join the protesters po ngayon? Alam niyo po, mahirap. Kami senador na. But whether you talk of yung magkapatid na Villar na alam naman natin kaliwat kanan yung kaso dahil naninindigan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila. Si Senator Padilla tuloy-tuloy ang batikos sa kanya pero nakita niyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato hindi naman niya kailangan magpakita doon but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo sinasabi palabas na yung kanyang warrant. Of course si Senator Jinggoy kinulong na and he's willing to present evidence na binabargain sa kanya na lumipat lang siya ng site, hindi siya ikukulong. So hindi ko nababanggit lahat, narinig niyo yung speech ko kanina. So kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa, dito sa flood control, nahihirapan kami na ang sinasabi, maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila ng ibang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan bahana? What more the ordinary Filipino na yung pagtaas ng gasolina, either nawalan ng trabaho or hindi na nila mahatid yung crops nila. So yung paghihirap nandyan at ang Pilipino is very mapagtiis apang hindi kailangan umangal, hindi aangal. Pero itong after Jinggoy, sinasabi na kay Bongo, palabas na yung ICC warrant. Tapos, plunder for campaign contribution. Eto, kabobohan nito si Kawatano. Plunder for campaign contribution, bend the law. Binebend niya ang law. Bakit? Pinapalabas niya na kunwari walang kasalanan si Marco Beta. Siyempre, kaalyado mo yan. Diba? Pero, alam naman nating lahat na alam ni Kawatano yan. Campaign contribution. Tama. Binigyan ng pera si Marco Beta para sa pangkampanya. Bakit hindi niya nilagay sa sose? Bakit hindi nilagay sa salin? Diba? Ibig sabihin lang nun, may tinatago. Meron siyang interes na itago etong kanyang mga matatanggap na pera. Baka nga yung iba binulsa pa. Na hindi naman na hindi nakinabang in the sense that hindi naman yumaman si Senator Marcoleta doon. Kabobohan ni Kawatano, hindi daw yumaman. Si Marco Beta. Hindi yumaman pero naging senador. Ibig sabihin, binayaran siya. Abay, di bayaran pala tong si Marco Beta. Bayaran pala tong kongresista. Tumanggap ng pera sa mga kaibigan niya para siya'y maging senador. Tapos eventually, kapag senador na siya, magiging tuta na siya ni Mike Defensor. Kaya nga, sunod-sunuran siya. Diba? Sunod-sunuran siya kay Mike Defensor. Kahit na, hindi na siya ang Blue Ribbon Committee Chairman, si Mike Defensor na ang nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Siya na rin ang nag-schedule. Siya na rin ang nagsasabi kung saan ito magaganap. Ang tindi ni Mike Defensor. Kasi nga, meron siyang bulldog na Marcoleta doon sa Senado. Kaya, sunod-sunuran si Marco Beta sa kanya. Bayarang senador. So when I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is... Anong spontaneously? Anong katarantaduhan niya pinagsasabi mong spontaneously? Oy, Kawatano, hindi mo ba alam na may umiikot na mga chat dyan sa mga GC ng iglesia nananawagan na mag-rally sila kaninang madaling araw? Magsa-surprise rally sila. Anong sinasabi mong spontaneously? Planado yan, tanga. It's not just in the Senate, it's in the hearts and minds. So pwedeng sa Facebook yan, pwedeng sa Instagram yan, pwedeng na sa ini-interview nyo, pwedeng na sa schools. And despite all of this, yung day-to-day problems,
drugs, violence sa ating mga kabataan. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy talaga. Bakit? Hanggat may bobong DDS, tuloy ang karahasan, kaguluhan. Hanggat merong digong, hanggat merong Sara Duterte, tuloy ang karahasan. Bakit? Meron ba silang tinuro na kabutihan na gagawin ng mga kabataan? Meron ba? Di ba wala? Ano ba tinuturo ni Digong? Mangmanyak, manghalik ng mga OFW. Ano tinuturo ni Sara? Gumurgur. Ano tinuturo ni Baste? Ano ginagawa ni Baste? Nakita niyo na ba itsura ni Baste ulit? Nakita niyo na ba itsura ni Baste? Sino bangag? Tignan niyo itsura ni Baste. Kaya alam niyo, mga bobong DDS, pag DDS pa din kayo, magpasangga ngayon, sobrang bobo nyo na talaga. Bakit? Kasi nga, napapaikot kayo, sakay na kayo sa kasinungalingan nila, paniwalang paniwala pa rin kayo. So, for people to sacrifice their time, umabsent, magutom, to be here, siguro maliit na bagay na dumating tayo makinsa. Sir, do you find it strange na the case against Senator Marcoleta may be filed a week before the impeachment trial? In a sense, it's strange because for me, it's nonsense. It's nonsense. It's nonsense daw. Di ba? Nonsense daw. Bakit? Kaalyado niya Di ba? Kaalyado niya. Kaya ganun. Nonsense. Pero, dito kay Mike Defensor. 'Di ba? Si Mike Defensor, kita nyo. Merong bembangan, merong tindahan ng tilapia. May aquarium. May aquarium, 'di ba? Pinagtatanggol nila Marcobeta, nitong sila Kawatano. May aquarium, mamimili ka ng tilapia, kung anong tilapia gusto mong kainin, kung gusto mo ng tilapia mataba, tilapia payat, tilapia matinik. Napaka-immoral nun, Meron kang establishmento na merong bembangan, benta ng tilapia at ng mga kalapating mababa ang lipad. Hindi nila kinokondena. Tapos nonsense daw yung kaso kaya Marcobeta. Doon mo kaya sabihin yan sa loob ng Senado. But we expected it. Noong February 4, nung una kaming nakatikim ng pag kami naging majority, ibabargain na yung kaso. So, akala namin totoo yung sinabi lang, wag lang sila. Uy, kintagal mo nang sinasabi niyan. Sabi nga ng kapatid mo, bading ka daw. Alam mo, Kawatano, ang tagal mo nang sinasabi niyan, hindi na bebenta yan. Wala nang maniniwala dyan sa mga pinagsasabi mo. Alam mo kung bakit? Yung sinasabi mong bargaining. Kapag lumipat, walang kaso. Hoy, hindi mo ba nakita yung, hindi mo ba napanood yung presko ni Miko Clavano? Si Chis Escudero, makakasuhan na. Si Joel Villanueva, makakasuhan din. Walang bargaining na nangyayari, tanga. Yung ako na umupo at willing silang ipadala ang NBI na armado, not just once but twice. Eto armado. Bakit? Nung siya ang Senate President, first time in the history of the Philippines, Philippine politics, Philippine Senate, nagkaroon ng labanan sa Senado. Kaguluhan sa Senado, nilusob ang Senado, nilusob ng pader. Nilusob ng pader. Biruin mo kabarilan nitong si Aplaska, pader. Ang kabarilan ni Aplaska, yung kanyang sergeant at arms, pader sa kayong salamin. Napakaraming inubos na bala sa pader at sa salamin nitong si Aplaska. Si Aplaska lang ang pumuputok.
Kaya wala na maniniwala sa'yo, Marco Beta. Marco Beta at sa'yo, Kawatano, wala na maniniwala. Senado. Tapos nung kitang-kita paano kinulong si Jinggoy, naging reality na sa amin to. So, lahat kami, we're on borrowed time. Pero Alam nyo, tama yung sinabi ni Trillanes. Mamaya ipe-play natin. Magaling talaga si Kawatano sa pang-brainwash. Magaling talaga to sa propaganda. Akala mo talaga merong katotohanan yung mga sinasabi niya. Kalmadong-kalmado, simpleng-simple, Tagalog, 'di ba? Akala mo talaga totoo mga sinasabi Pero numero unong sinungaling to. sa Diyos namin, 40 years of EDSA. Ano ba sabi ni dating Senator Ninoy Aquino? Diba? The Filipino is worth fighting for. Then naging worth dying for because he gave his life. So siguro naman yung konting oras na samahan ko ang mga naninindigan dito is a little inconvenience, but it can do it. So pasensya na. Oy, wag mong gamitin si Ninoy Aquino. Pati si Ninoy na nanahimik. Ginagamit mo. Ikaw nga, wala ka ngang pagmamahal sa bayan. Si Ninoy meron, ikaw wala, tanga. Po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Have you spoken to Senator Marcoleta? Pupunta lang Not po yet. siya dito. I haven't. Pero hanggang kailan daw po magkakaganitong Lahat kami no idea. So actually, since this morning, two different channels, nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend ang nagsabing, you're welcome to come. I think sumagot one si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend, paano kami tutulong sir? Sinabi lang padala ng tubig. Sir, meron pa pong ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito. I think so. Sino po, sir? I know Senator Aimee. I don't know. Ayun, si Aimee Marcos, papuntahin nyo dyan. Pahabain nyo yung baba niya dyan sa EDSA. The others kasi nga kahapon lang namin nalaman. In fact, meron ako isang trip. Kahapon lang daw nila nalaman. Sinungaling ka pala. Ano sabi mo? Wala ka idea. Di ibig sabihin, alam mo palang magkakaroon ng surprise rally. Ang iglesia, sinungaling pala tong si Kawatano Kahapon lang daw niya nalaman. Di ibig sabihin, kahapon pa pala, alam mo na manggugulo ang mga iglesia dyan. And I intended to meet some OFWs. Ulitin natin to The others, kasi nga kahapon lang namin nalaman. In fact, meron ako isang trip. Kahapon lang namin nalaman. Di ibig sabihin pala, ito palang etong si Kawatano, ano pala to, alam pala niya na magkakaroon ng kaguluhan ngayon. Alam pala niya na mayroong mangyayaring gulo. Alam pala niya na mampeperwisyo mga iglesia doon sa EDSA at peperwisyo ng mga mamamayang Pilipino na papasok ng trabaho. And I intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning. Nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman. Thank you guys. Etong si Alan Petrang Caballo, alam niyo po ito baliw na to. Napakadelikado nito kapag ito naupo pa sa mas mataas na posisyon like Vice President o kaya ito ay maging presidente. Delikado po ito. Bakit? Kapit tukuto. Hindi nga kapit tuko kapit bayawak pa ito pong si Alan Petrang Caballo, pag ito naluklok na Senate President ulit, hindi na talaga ito bababa. Kapag ito naging vice-presidente, kahit sino pa ang maging presidente niya, aagawin niya ang pagiging presidente. Aagawin niya Malacanang. Bakit? Hayok sa kapangyarihan niya hayok sa kapangyarihan si Alan Petrang Caballo. Baliw po yan sa kapangyarihan. Kaya delikado po yan. Kapag yan kumandidato sa mga darating po na panahon, huwag nyo pong suportahan, huwag nyo pong iboto. Dahil kahit ang mga DDS,
kasusuklaman yan si Cayetano dahil wala po yang ibang inisip kundi sarili niya. Gagamitin lang niya ngayon ang mga pagkakataon tulad nito na ginagawa ng INC, sasagpangin niya yung pagkakataon na oportunista yan eh. O, tapos kapag nagkaroon ng pagkakataon na ito maging vice-presidente, aagawin niya ng pwesto sa kahit sinong presidente niya dahil nga po hayok sa kapangyarihan yan. At ang pinakamasakit niyan, alam niyo kung ano gagawin niyan? Martial law. Magiging diktador yan ng Pilipinas. Masahol pa sa naranasan natin noon na martial law dito sa ating bansa. Yan si Alan Petrang Caballo, si Boy 10K Cayetano. Yan po ang tandaan ninyo. Kaya ito, alam nyo, ito naman yung katotohanan. Masakit sa mga bobong DDS. Matutulog tayong lahat, si PBBM pa rin naman ng presidente. Gigising tayong lahat, si PBBM pa din ng presidente. Diba? Para saan yung mga kaguluhan na ginagawa nyo? Di wala. Di wala, di ba? Wala kayong walang silbi. Di ba? Para saan yan? Wala. Walang kwenta. Di ba? Kahit gamitin nyo pa INC, sama nyo pa kay OJC, sama nyo pa Mormons. Mga ano pa ba yung mga Ano pa ba yung mga yung mga aglipay. Sama nyo na lahat. Wala. Hindi nyo mapapali sa pwesto si PBBM. Walang kwenta yung mga rally-rally nyo. Bubuhatin lang kayo, pauwi nyo mga pulis dyan. Para kayo mga dyan. Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ginulat ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang bahagi ng EDSA na layong tutulan ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang mga relihistang nagsimula magtipon dakong alas 2 ng madaling araw, umabot na sa mahigit 15,000 katao. Ngayong alas 6 ng gabi, base po yan sa tala ng Philippine National Police. Pero dahil nasakop ang ilang lane ng EDSA, katakot-takot na traffic ang idinulot niya. Magkaroon pa ng girian sa pulisya. Nakatutok si EJ Gomez. Security! Lahat na! Umalis na kayo lahat yan! Nagkagit-gitan at nagkatulakan ang mga rallyista at mga pulis pasado alas 8 ng umaga kanina sa EDSA People Power Monument. May punto pang nanuntok ng pulis ang isang rallyista. Meron ding nagbato ng sapatos at tsinelas sa pulis. Nagpatuloy ang hatakan at sakitan ng dalawang panig. Nagsimula ang gulo nang umabante palabas ng EDSA hanggang sa busway ang isang service bus ng mga rallyista. Sinundan ito ng isa pang bus, kaya may pulis na naipit. Itong busway, nag-flow-flow. Pero itong bus, inabante niya, binarahan niya. Sa pag-atras sa bante niya, kasi may cement barrier, may naipit na pulis. So doon nagkagirian. Of course, we have to react. Kasi may nasaktan na kami kapulisan. Noon po nagkaroon ng commotion na logic dictates na pagkinalangan mo para matigil yung flow ng EDSA. Inaresto ang itinuturong nag-atras abante ng bus, pati ilang rallyista na nanakit ng pulis. Maximum tolerance, always maximum tolerance. But of course, pag Sige! sinasapak o sinasaktan na yung pulis natin, hindi naman tayo basta nakatayo na lang dyan. May hinimatay rin dahil nahirapang huminga. Pinagtulungan siyang paypayan at painumin ng tubig ng mga rallyista para mahimasmasan. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang dumating at pumarada ang mga sasakyang ito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay nito ang mga rallyistang miyembro umano ng Iglesia ni Cristo o INC.
Ang ilan sa kanila nakasuot ng puting t-shirt at may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Noong una hindi malinaw kung ano ang pakay ng pagtitipon, pero habang lumiliwanag, unti-unting dumarami ang mga relihista na nagpapakita ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Sa placard idinaan ng ilang nagrarally ang pagpuna sa planong paghahain ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Dahil sa dami ng tao na sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan, nagkabuhol-buhol ang traffic papuntang EDSA White Plains sa gitna ng morning rush hour. Sabi ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, walang permit ang pagtitipon. One thing for sure, grupo po ng Iglesia ni Cristo po ito. Wala pong prior coordination and we believe sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga leader ay wala po silang naipakitang permit. Kanina may kausap po tayo na pinaka-pinuno po nila at grupo nga po ng Iglesia ni Cristo po ito. Malinaw po na INC po ito. Bago mag alas 12 ng tanghali, tinatayang aabot sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga relihista. Sipain na yung mga yan. Pauwi na yung mga yan. Sana umulan ng malakas. Sana umulan ng malakas para mapauwi na yung mga demonyo na yan. Lahat ng mga nagrarally dyan sa EDSA, demonyo yan. Bakit? Namemerwisyo ng buhay ng may buhay. Yung mga nagtatrabaho, papasok ng trabaho, pinerwisyo. Diba? Yan ang mga gawain po ng demonyo yan. Hindi po gawain ng ano yan, ng iglesia. Ang iglesia ni Cristo, kapag po yan inyo talagang inintindi, kung iintindihin ninyo ang kanilang grupo, at aking pagkakakilala sa mga iglesia, mga mababait yan. Mga peace-loving people yan. Nakapagtrabaho ko sa Motolite doon sa may Katmon. Sa Bulak, Katmon Bulak. Sa Santa Maria Industrial Park. Mga iglesia po kasama ko sa trabaho doon. Mababait ang mga iglesia. Pero ito yung mga demonyo. Yung mga na-demonyo. Kaya po, sana naman yung mga, alam nyo, meron po akong ilang mga kakilalang iglesia, mga tropa natin, mga kaibigan natin. Yung isa nga vlogger doon daw po sa GC nila ng kanilang lokal. Dismayado daw yung mga leader. Dismayado yung mga matatanda kasi hindi daw to dapat ginagawa. Bakit? Ay sige, magkagulo. Magkaroon ng pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng bilihin. Kapag ba ikaw, bibili ka ng bigas, tatanungin ka ba? Ano ka, iglesia ka ba o katoliko? Hindi naman ganun eh. 'Di ba? Kapag iglesia bibili ng bigas, isang sakong bigas, 1,000. Kapag katoliko, 1,500. Hindi. Sama-sama tayo, lahat tayo mga Pilipino, pag nagmahal ang bilihin, lahat tayo bibili ng mahal na pagkain. Kaya itong hakbang na ito ng iglesia, kung gusto ninyong paralisahin ang EDSA, pabagsakin ang ekonomiya, hindi lang kaming mga Katoliko ang maghihirap. Hindi lang kaming mga Katoliko ang maapektuhan. Lahat tayo. Kaya yung ginagawa ninyo, kabobohan. Kung hanggang ngayon, Duterte ka pa din, kung hanggang ngayon, DDS ka pa din, napakalaki mo ng bobo. Bakit? Pinapabagsak na nga ni Marcoleta, ni Mike Defensor, ni Cawatano, ni Digong at ni Sara ang Pilipinas. Damay ka sa pagbagsak. Sumusuporta ka sa kanila? Sa mga nagpapabagsak sa bansa? Abay, bobo ka talaga. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye.